Simula noong araw na iyon, nagbago ang lahat. Mas madalas nasa bahay si Sebastian, at araw-araw siyang sumasama sa amin sa almusal at hapunan. Kinausap pa niya ako ng ilang beses higit sa lahat, para bumati ng good morning, good night, at tanungin kung working from home ako, o pupunta sa opisina. Napansin ko rin na mas komportable siyang mag-swimming sa pool na nakaupo ako sa upuan habang nagpipinta. At oo, nagpinta ako. Hindi ako nakipagtitigan sa kanya. Nasa opisina ako ngayon, binabasa ang last mail of the day. It was already 5:30 PM and Alfred would be here by 6 PM para sunduin ako. May kumatok sa pinto ko at bago ko pa masabi na come in, nagmamadaling pumasok na si Neri. Jason, mabigat ang paghinga niyang sabi. Pagtingin ko sa paghinga niya, alam kong tumakbo siya papunta dito. Buong linggong hindi pumasok si Jason sa opisina, sa halip ay nagpadala siya ng mga bouquet ng daisy sa opisina. Ito ay tulad ng 2 bouquets araw-araw, at hindi ko itinatago ang alinman sa mga ito. Tinanong ko ang aking mga empleyado kung gusto nila ito, at kinuha nila ito, either to give it to their girlfriend, boyfriend or their moms. Napasinghap ako ng pagod. Saan? Sa main floor. Mas mahinahon niyang sagot. Let's go. I need to talk to him, sabi ko at tumingin siya sa akin na hindi sigurado. Are you sure? Parang 4 na energy drinks ang kinuha niya ng sabay. She stated. I'll eventually have to talk to him. He can't keep doing this, sabi ko habang tumatayo. Naglakad ako papunta sa pinto, sinundan niya ako. Bakit hindi mo tawagan ang asawa mo? Natatakot akong may gawin sa'yo si Jason. Inamin ni Neri. He won't. Napakaraming tao dito, plus the security guys would be there too. Pumasok kami sa elevator at pinindot ang main floor button. Ilang segundo pa ay bumukas ang pinto, at sinalubong ako ng maraming empleyado. Gumawa sila ng paraan sa gitna, at nakita ko si Jason. Malawak ang ngiti niya nang dumapo ang mga mata niya sa akin. Finally, sabi niya bago tumitig sa mga security guys na humahawak sa kanya. Napatingin sila sa akin, at tumango ako sa kanila. Binitawan nila siya, ngunit nanatili sa likuran niya. I'm so glad to see you. Hindi ako pinapasok ng mga taong ito sa loob, sabi niya habang nakailang hakbang pasulong. Oo, dahil ginagawa nila ang mga trabaho nila, matigas kong sabi. Anong mga trabaho? Gusto lang kitang makita, tinuro niya. I crossed my arms on my chest. Why exactly? Can't we talk in private? Ayokong marinig ng ibang tao ang gusto kong sabihin. Tanong niya sabay turo sa mga tao sa paligid namin. Well, kung hindi ka gumawa ng ganoong eksena, ang mga taong ito ay hindi lalabas dito na nakatingin sa iyo, sabi ko. Hindi niya pinansin ang sinabi ko at nagpatuloy. Nagustuhan mo ba ang mga bulaklak na pinadala ko? Nagustuhan sila ng nanay ko. Narinig kong sabi ng isa sa mga empleyado ko mula sa karamihan na nagpapatawa sa lahat. Pinagmasdan ko ang kanyang nakangiting mukha na naging malamig na titig. Naikuyom niya ang kanyang panga, nanlilisik ang mga tao. Anong ibig sabihin yan? Tanong niya sabay lipat ng tingin sa akin. Bakit ko itatago ang mga bulaklak na iyon? Tinanong ko siya. Dahil pinadala ko sila. Again, why? Invalid na ang kontrata natin ngayon. Wala ka namang gagawin dito, so why are you waste your time? Itinanong ko. Nagbabanta siya ng ilang hakbang. May bisa pa rin ito, at ipapakita ko sa iyo, sinabi niya. Ipagpatuloy mo. Umalangaw-ngaw sa silid ang hindi mapag-aalinlangan ng malalim na boses ni Sebastian. Inilipat ko ang tingin ko sa pinto, at doon siya nakatayo na walang emosyon at malamig na ekspresyon sa mukha. Nakasuot siya ng grayish suit at nakakatakot ang itsura niya ngayon. Nakalagay ang isang kamay niya sa bulsa. Napatingin ako kay Neri, and she frantically shook her head no as if telling me na hindi niya tinawagan si Sebastian. I know she didn't. She doesn't have his number, even I don't have his number. Sarcastic na tumawa si Jason, so you call him for backup. Lumapit si Sebastian, at tumayo ng ilang pulgada ang layo kay Jason. Si Sebastian ay mas malaki at mas matangkad kaysa kay Jason, na naging madali para sa kanya na makataas sa kanya. Binibigyan kita ng 5 minuto para makaalis dito ng alive. Kung nandito ka pa pagkatapos ng 5 minutong iyon, hindi ko maipapangako na aalis ka dito. Delikadong mababa ang sinabi ni Sebastian. Natahimik ang lahat, nakatingin sa dalawa. Si Jason, na mabangis ilang segundo ang nakalipas ay mukhang handa na siyang makaalis dito habang si Sebastian ay nanatiling kalmado. And if ever I see you here or hear from anyone na lumapit ka sa kanya kahit saan,
huwag mong kalimutan na alam ko lahat tungkol sa'yo, at madali kitang mahahanap. Mariin niyang dagdag. Bahagyang nanlaki ang mata ko. Tahimik lang siyang pinagbantaan sa harap ng mga taong ito. Sinamaan siya ng tingin ni Jason bago sumugod sa labas. Tumango ang security guys kay Sebastian bago bumalik sa kanilang trabaho. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid namin, pero parang walang epekto yun sa kanya. Naglakad siya papunta sa akin. Hi, I'm Neri. Nagpakilala si Neri bago ito nagsalita. Tumango si Sebastian sa kanya. Tumingin siya sa akin, hindi makakapunta si Alfred, kaya ihahatid na kita pa uwi. I need to get my things from my office, sabi ko sa kanya. I'll wait here, sabi niya at tumango ako. Tumalikod na ako, at tinahak ko na ang daan papuntang elevator, sinundan ako ni Neri. Pagkasara ng pinto ay tumili si Neri. That was so fucking romantic. Sabi niya, kaya napaikot ang mga mata ko. At ang hot niya, dagdag niya. Alam ko, bumukas ang pinto at tinungo ko ang aking opisina. Inayos ko lahat ng gamit ko, kinuha ko ang phone ko, kinuha ko ang handbag ko, bago naglakad pabalik sa elevator. On my way, kumaway ako kay Neri. Paglakad ko papuntang main floor, may kausap si Sebastian sa phone niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, at tumayo ng ilang metro ang layo. Makalipas ang ilang segundo ay pinatay na niya ang tawag. Let's go. Tumugtog ang musika sa radyo, at iyon lang ang maririnig sa sasakyan. Nakatingin ako sa bintana, habang nagmamaneho si Sebastian pauwi namin. I have dinner with one of my clients tonight. Biglang sabi ni Sebastian na bumasag sa katahimikan. Lumingon ako para tignan siya. Okay, natigilan ako. Saglit niyang sinulyapan ako, bago ibinalik ang tingin sa daan. You need to come with me. Nagsalubong ang kilay ko, ako. Oo, alam nila na may asawa na ako, at hinihiling nila na sumama ka sa amin. Paliwanag niya. Oh, anong klaseng kliyente sila? Curious kong tanong. Normal na tao ba sila, mga mafia? Isang matatandang mag-asawa, walang kinalaman sa mafia. Sagot niya na parang binabasa ang iniisip ko. Okay, napapanatag ako. Ayokong mauwi sa away o putok ng baril ang hapunan sa halip na dessert. Pinark niya ang sasakyan, at lumabas na kaming dalawa. Pumasok na kami sa loob ng bahay, at pumunta sa mga kwarto namin. Pagkapasok ko, tinanggal ko ang heels ko at tinungo ang banyo. Mabilis akong naligo, nagpatuyo at sinuot ang aking bathrobe. Pumunta ako sa closet ko, at naghanap ng dress para sa dinner. Nakarinig ako ng katok sa pinto ng kwarto, kaya pumunta ako doon para buksan ito. Si Sebastian iyon. We'll leave in 20 minutes. He informed me at tumango ako. Tumalikod na siya para umalis pero tumigil. Bumalik ang tingin niya sa akin, don't forget your ring. Natigilan ako sa kinatatayuan, habang naglalakad siya paalis sa kwarto niya. Napansin niya. Isinara ko ang pinto bago maghanda. Naglagay ako ng pabango bago kinuha ang isa sa mga purse ko. Kinuha ko ang phone ko, na nasa bed table at nag-charge, at inilagay sa purse. Gaya ng paalala ni Sebastian sa akin. Sinuot ko ang wedding ring sa halip na ang aking purple ring. To be honest, hindi ko akalain na isusuot ko ulit ito. Nakarinig ako ng isa pang katok, at tumungo ako para sagutin. Si Sebastian ay nakasuot ng black suit, white shirt at black tie, he looked good. His eyes landed on me and for a few seconds, he didn't say anything. Nilinis niya ang kanyang lalamunan. We should leave. Tumango ako, bago ko isinara ang pinto. Pareho kaming pumunta sa kotse niya at nag-drive siya papunta sa dinner place, which turns out to be a restaurant. Nag-park siya sa parking lot at huminto kami. Sebastian walked beside me, and put his arm forward. Tumingin ako sa kanya, bago nag-aalangan na ipinulupot ang braso ko sa kanya. Dumapo ang mga mata niya sa singsing, at mayroon siya, kung ano ang tila nasisiyahang tingin sa kanyang mukha. Naglakad kami papunta sa front desk kung saan nagtatrabaho ang isang young girl. Tumangala siya kay Sebastian at nag-double take bago ngumiti ng malandi. Mr. and Mrs. Alvaro, sabi ni Sebastian bago pa man siya makapagsalita. Mrs. Alvaro, that sounds weird. Ang ngiti ng young girl ay nagpunta sa isang manipis na linya, disappointedly. Saglit niyang inilipat ang tingin sa akin bago tumingin sa computer. Sa sandaling sinabi niya sa amin ang table number, pumasok kami sa loob at nakita ang elder couple sa tabi ng mesa. Naglakad kami papunta sa kanila, at tumayo sila para salubungin kami.
Mainit na ngumiti sa akin ang babae bago ako hinila ng yakap. Ang babae ay nakasuot ng magandang royal blue na dress. Off-shoulder, knee-level at may mga puting bulaklak sa ibaba. Ang lalaki ay nakasuot ng gray suit, white shirt at blue tie na bumagay sa damit ng babae. Hindi mo sinabi sa akin na ang ganda niya. Komento ng babae na nakatingin kay Sebastian. Hindi man lang niya sinabi sa amin ang pangalan niya. Dagdag pa ng asawa niya. Napatingin ako kay Sebastian. My bad, she's Katrina, and Katrina meet Mr. and Mrs. Castillo, pakilala ni Sebastian sa amin. Nice to meet you. Same, you can call me Elisa, and him Eddie. Ngumiti si Elisa at tumango naman ako ng nakangiti. Umupo na kaming lahat sa mesa, at dumating ang waiter para kunin ang order namin. Parihaba ang mesa, tumabi sa akin si Sebastian habang si Elisa ay nasa harapan ko at si Eddie naman ay nasa harap ni Sebastian. So kailan pa kayo kasal? Curious na tanong ni Eddie. 2 months and 2 weeks, mariing sagot ni Sebastian. Oh, that's so recent, did you have your honeymoon yet? Casual na tanong ni Elisa na ikinapula ng pisngi ko. I heard Sebastian clear his throat before replying, no, we had work. Great, she exclaimed excitedly, we have a hotel not too far from here, we can lend you a nice suite for a week, or more. You don't have to. Why not? Pinirmahan natin ang malaking kontratang ito, at ibinigay muna sa amin ang napakaraming inventory, isipin mo na ito ay bilang isang paraan ng pasasalamat sa iyo. Dagdag ni Eddie. Sinulyapan ako ni Sebastian bago tumango. Okay. Dumating na ang waiter dala ang pagkain namin, at nagsimula na kaming kumain. Natapos ang pag-uusap nina Sebastian at Eddie tungkol sa kanilang deal, kontrata at iba pang negosyante. I'm glad that I invited you and that you came. If you didn't, I would have to listen to them talking about deals and contracts na hindi ko maintindihan. Napangiti si Elisa. Kumunot ang noo ko, hindi ka nagtatrabaho sa opisina. Oh no, mas home designer ako. I like to create and decorate rooms, house and even backyards. Yung hotel na sinasabi ko kanina, yung unang project na ginawa ko. She explained. At nagtatrabaho ka sa isang opisina? Tanong niya at tumango naman ako. It's my dad's office but I look after half of the departments, while my brother look after the other half, sagot ko. Kung gayon, dapat mong maunawaan kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Sabi niya sabay turo kina Eddie at Sebastian. Tumawa ako ng mahina, yeah. We had our dinner and around 9:30 p.m., tumayo na kami para umalis. Niyakap ulit ako ni Elisa habang nakikipagkamay si Eddie kay Sebastian. It was nice to meet you and have dinner with you. Ngumiti si Elisa at ngumiti din ako pabalik. Same, yeah, and now every time we have a dinner like this, I expect you to bring her along. Tinapik-tapik ni Eddie si Sebastian sa likod. I will, mariing sabi ni Sebastian. Nagpaalam muna kami, bago pumunta sa mga sasakyan namin. At dito na po, nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.